Sa pag-asang makapagbigay ng magandang buhay sa pamilya, 2 Pinay ang sumubok sa Malaysia. Pero sa halip na trabaho, karahasan mula sa isang umanong Chinese boss ang kanilang napala. Yan ang agenda report ni Hannah T. Imbis na maging massage therapists, harassment ang dinanas ni alias Kim at Ann sa Malaysia. Nahikayat daw si alias Ann ng isang agent na mag-apply sa isang agency, kalakip ng ilang basic requirements, gaya ng medical certificate, NBI clearance at iba pa. Dumaan daw sila sa tamang proseso kahit sa immigration, pero tila nag-iba ang ihip ng hangin pagdating sa Malaysia, Abril nitong nakaraang taon. Utang daw kasi agad ang ibinungad sa kanila ng isang Chinese boss na nasa 18,000 ringgit o humigit kumulang 300,000 pesos. Sa totoo lang po, nanlambot po kami kasi iniisip ko po kung paano po ako makakakuha ng 300,000 pambayad sa utang or kung makakauwi pa ba ako. Kasi napakalaki po ng amount na kinukuha niya po sa amin. Hawak din ng boss ang kanilang passport at may bayad pati ang paglabas ng staff house na nasa 1,200 pesos per hour. Ang paghahanap naman ng pagkain ay nasa 20 minutes lang umano. Kalaunay dinala raw sila sa isang pub para sa umano'y royal members nito at ipinakilala sa mga parokyano. Una po is pinainom po kami ng alak. Parang nag-entertain po kami sa kanila. In-entertain po namin sila. So, ibig sabihin, meron po kayong katabing mga customer Yes po. at pina-entertain sa inyo mga customer at Opo. pinainom kayo ng alak. Opo. Anong klaseng alak po? Mga beer po. Okay. Yun, beer lang po yung pinainom. So, ilang alak po ang pinainom sa inyo? Sa isang oras po namin is nakakatatlong beer can po kami, ganon. 3 or 4. Nung mga makalipas po ng isang linggo, doon po namin nasaksihan na may mga ecstasy po, tsaka po yung powder na nilalagay po sa alak. May isa rin silang kasamahang hinalay pa sa CR. Hindi raw sila sinasagot ng agent kapag nagsusumbong at nangamba silang baka baliktarin sakaling magsumbong sa mga pulis. Kalaunay naglakas loob ang dalawa tumakas pero wala silang nakuhang sweldo. Pinangalanan ni alias Ann ang agent na nakilala niya na isang Myra Villafuerte Fuentes ng MVF Pro. Inutusan ni Senate Labor Committee Chair Raffy Tulfo na sampahan ng kaso ang umano'y bogus at fly-by-night recruitment agencies. Gusto rin pahigpitan ni Tulfo ang screening sa mga OFW para iwas trafficking at prostitution. Dagdag ni Tulfo, dapat mas paigtingin din ng Department of Migrant Workers ang monitoring sa mga OFW, oras na makarating na sila sa mga host country. Giit naman ng ahensya, hindi nila kinukonsinti ang anumang deployment sa mga OFW para sa sex crimes. Pinaalala naman ng Justice Department na mahalaga ang awareness pagdating sa mga modus na ito at in the long term, kailangan daw ng mas malawak na oportunidad para sa publiko para hindi na raw kailangang mangibang bansa pa ng mga Pilipino. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.